Itong si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea. Merong panawagan ho sa publiko ngayong nalalapit ng halalan at iba pang mga concern dyan ho sa parte ng karagatang pinagtatalunan sa bahagi po ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita atin ni Bombo Grant Hilario. Nagbitiw ng isang panawagan si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na iwasang iboto ng publiko ang mga kandidatong suportado ang China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, kung saan hinimok niya mismo ang mga botante na siguraduhing piliin at ihalal sa posisyon ng gobyerno mula sa Senado, Kongreso hanggang sa lokal na pamahalaan ang mga tumatakbong may paninindigang suportahan ang laban ng bansa sa naturang teritoryo nito. Pakinggan natin ang ibinagi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Let this be a learning experience for us to make sure that those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Dagdag pa niya, dapat umanong suriin mabuti ng publiko ang intensyon ng bawat kandidato, lalo pat kung ito'y nagpapanggap lamang na sinusuportahan ng bansa sa West Philippine Sea. Aniya, mahalagang gawin ito ng isang botante sapagkat may posibilidad na marahil ang ilang tumatakbo sa eleksyon ay sinasakyan lamang ang isyong ito na nagiging maingay sa kasalukuyan. Pakinggan natin muli ang tinig ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Tingnan natin isa-isa kung sino ang mga kandidato na iniendorso nila. Kung sila ba ay susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, magkukunya ring sumusuporta at sasakyan lang ang issue dahil noon hindi naman sila talaga sumusuporta, or talagang malakas ang loob nila na kampihan ng China at sabihing ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga dapat nating isama sa usapin ng bawat Pilipino pagdating sa susunod na halalan. Kaugnay pa rito, iginit naman ni Commodore J. Tariela na magiging mahirap sa parte ng sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng modernisasyon at dagdag kapabilidad kung ang mananalong mga kandidato ay ang siyang humaharang sa annual budget ng So, mga kaibigan, no? Tugunan po natin ang panawagan ni Commodore J. Tariela na huwag po tayong boboto ngayong darating na eleksyon sa mga kandidato na pro-China. Kasi mga kaibigan, mauunsyami po at may stop po ang lahat po ng ginagawa ng ating Pangulo. Mahihirapan ang Pangulo natin sa paglaban sa ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil may stop, mga kaibigan, hakarangin ng Kongreso, hakarangin ng Senado ang mga legislative agenda, no? Yung mga batas, mga bill, mga dapat na amyendahan, ay hindi po ito magkakaroon ng katuparan dahil hakarangin yan ng mga pro-China candidate. Kasi 'di ba, mga kaibigan, doon sila naka-align. Ayaw po nilang ipaglaban ang West Philippine Sea dahil sila po ay hindi naniniwala na talagang ang West Philippine Sea ay atin. So alam naman yung mga kababayan kung sino ang mga kandidatong yan, no? So sasabihin ko na sa inyo, sila ay mga kandidato na nasa kabilang kubol, no? Sa PDP laban. O, sabihin ko na, PDP laban, pro-China candidate po yan. Kahit po sabihin nila at itanggi nila na hindi sila pro-China, pero ang kanilang leader po ay pro-China. At ang ginawa ng kanilang leader, no, dating Pangulong Duterte, nung sa kanyang kapanahunan ay ibinigay niya ang kontrol ng West Philippine Sea sa China. Kaya nga hirap na hirap ang ating Pangulo ngayon na ipaglaban ang West Philippine Sea at ang iba pa nating mga karagatan. Pero kahit na nahihirapan ay ginagawa pa rin ng Pangulo kung ano ang tama. At mga kaibigan, hindi po yan magtutuloy-tuloy kung ang maluluklok na mga senador, kongresista, at yun, pati sa mga LGUs mga kaibigan, kung mga pro-China yan, hindi po magtutuloy-tuloy yung pakikipaglaban ng ating Pangulo sa ating soberanya, sa ating sovereign rights, dyan po sa West Philippine Sea. Kaya mga guys, huwag po tayong boboto ng mga pro-China candidate. Diretso na tayo mga kaibigan. No votes
for PDP laban. Alyansa po tayo, no? Diretso. Vote straight, alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan po mga kaibigan ang iboto natin sa darating na halalan. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Yun lang mga kaibigan. Kung hindi, mauunsyami ang lahat ng mga ginagawang effort ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, dyan sa mga kandidato ni Duterte, may nagsasabing, ay hindi, paglaban nga natin yan, ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Pero mga kaibigan, kahit anong gawin nilang i-twist, no? Yung kanilang mga naratibo, guys, alam naman natin na sila po ay naka-align doon sa paniniwala ni Duterte. Kasi kung hindi sila pro-China at kung hindi nila pinaniniwalaan ang mga sinasabi ni Duterte na tubig lang yan, ibigay na lang natin yan, marami naman tayong tubig. Kung hindi sila naniniwala doon, bakit nandyan sila sa picket ng PDP laban? Pwede naman silang pumunta sa partido ng Pangulo, o pwede naman silang maging independent candidate, or pwede naman silang pumunta sa ibang partido. Pero bakit nandun sila sa PDP laban? Ibig sabihin, kung ano yung stand ng Pangulo, yun din ang kanilang stand. At unfortunately, ang dating Pangulo ay pro-China. So lahat yan mga kaibigan, pro-China yan, no? So, guys, magpaplastika na lang tayo dito kung sasabihin nila na ipaglaban natin ang West Philippine Sea. That's not true. Yan po ay isang hypocrisy. Hindi po. Ngayon, nasasabi nila yan, yung iba dyan, no? Yung iba dyan na kunwari ay ipaglaban ang West Philippine Sea dahil nga eleksyon. Pero ang totoo, mga kaibigan, doon po sila naka-align sa foreign policy ng dating Pangulong Duterte. Yun po mga kaibigan, Admin Rich, komentarista. Vote straight, alyansa para sa bagong Pilipinas, para tuloy-tuloy ang ating pag-unlad at para tuloy-tuloy ang effort ng ating Pangulo na ipaglaban ang West Philippine Sea.